Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapasa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga sumusunod sa kanya hanggang sa huling araw. Sumainyo nawa ang kapayapaan, pagpapala, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mga kapatid sa pananampalataya, binibigyan natin ng pansin, naging maligaya tayo sa buwan ng Ramadan, sa araw ng Ramadan, sa lahat ng pagkakataon sa buwan ng Ramadan, sapagkat ito ay napakaganda at napakabiyayang buwan. Ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya namang paypaan, walang araw na ang paggawa ng kabutihan sa mga araw na ito nakalugod-lugod sa Allah maliban sa 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng pansin yung 10 araw ng Dhul-Hijjah na ito. Ang una ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat bilang isang Muslim, bilang mananampalataya, bumalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin ang mga bagay na nasanayan nating gawin, na ito ay mga bagay na ipinagbabawal ng Allah. Pangalawa, dapat din tayo magpatawad sa ating mga kapatid at sa nakagawa sa atin ng kasalanan. Mas maganda na ang pagpapatawad ay nasa puso sapagkat ito ay mararamdaman natin at ito ay may biyaya ng malaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, magdasal ng 5 beses sa tamang oras sapagkat ito ay naglalayo sa atin sa kasamaan. Ang pagdarasal ay naglalayo sa atin sa paggawa ng mga mungkar, mga kasamaan. Pang-apat, pag-aayuno sa mga araw na ito. Ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sumakanya namang kapayapaan, ay nag-aayuno siya simula sa unang araw hanggang sa 9 na araw ng Dhul-Hijjah. Panglima, pagbabasa ng kabanata sa banal na Quran. Kahit na ito ay maiksi lamang, ito ay mabuting gawain. Kaya huwag nating hayaan na mabakante tayo sa pagbabasa ng mga verses sa banal na Quran at magme-memorize ito. Pang-anim, yung pagbibigay ng kawang-gawa. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa makanya ng paypaan, iligtas ang iyong sarili kahit na kalahati lang ng dates sa naglalagablab na apoy ng impyerno. So magbigay tayo ng charity. Magbigay tayo ng kawang-gawa. Kahit na maliit ito, ito ay napakabuting gawain sa mga araw sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pang-7, dhikrullah o pag-alaala sa Allah. Tahmil, takbir, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pang-8, dua. Ito yung pinaka-essence, ito yung pinakamahalaga sa atin bilang mga Muslim. Sa pagkakataong ito, ihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan ng pagkakataong ito, ang kabutihan ng lahat ng kanyang biyaya, ang kabutihan ng ating pagmamahal sa kapwa-tao, kapatid dating mga Muslim, ang kabutihan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay natin. Hingi din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapahamakan
ng pandemya na ito at bibigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malakas na pangangatawan, malakas na pananampalataya para natin siya masamba at para natin maprotektahan ang ating mga pamilya sa pagkakataon ng pandemyang ito. Maraming salamat. Allahu alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.